Nilipat ko na itong mga tanim kong sayote sa lupa para maarawan na at para magkaroon na rin ng ugat. Kinagabihan naman ay nagluto po ako ng Japanese gyudo. Hi, hello, minasan konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Pagkatapos kong ihatid si Kenshin sa school, uwi ko ng bahay ay nilabas ko itong mga binabad kong sayote kagabi. Dahil nag-sprout na po itong mga binhi ko, kaya naisip kong ilipat na sa lupa. Ito mga binhi ko ay ito yung mga tira dun sa mga hinarvest kong sayote. Napanood nyo nga po yung mini vlog namin last year. Nagtanim po ako ng 2 pirasong sayote. Tapos ito na nga po mga auntie na parami ko sila. Sinubukan ko din magbenta ng mga hinarvest ko. Nakakatuwa dahil ang dami-dami nag-order. Ang benta ko nga po pala sa 1 kilo ay nasa 500 yen. Tapos ang 10 kilo pataas, 1 kilo ay nasa 350 yen. O diba ang mura-mura lang po mga auntie. Para maarawan at magkaroon na ng ugat ng mga binhi ko. Kaya naisipan kong i-transfer ko na lang sa lupa. Buti na lang ang ganda ng panahon ngayon, sikat na sikat sa haring araw. Tapos kung mailipat sa lupa, diniligan ko naman sila ng konting tubig lang. Dami ko pong binhi mga auntie, siguro nasa mahigit 20 piraso. Pero ito munang 6 yung ilalagay natin sa lupa. Dahil napakalamig pa dito sa Japan, kaya naman dito ko na lang muna nilagay sa paso. Tignan nyo naman po mga auntie, ang gaganda. Bali, i-update ko na lang po kayo ulit dito sa mga tanim ko. Sobrang excited na ako ulit na ipakita sa inyo. Fast forward na po tayo, mga bandang alas 6 naman. Luto na ako ng hapunan namin. Ito nga po yung naisipan ko lutuin. Luto po ako ng Japanese gyudo. Nagisa nga pala ako dito ng sibuyas. Isang buo po itong mga auntie at hinati-hati ko lang. Pagkatapos naman ng ilang minuto, ay nilagay ko na tong beef. Lutuin lang natin tong karne. Tapos maglalagay na tayo dito ng mga pampalasa. Lagay ako dito ng mensuyu, konting mirin at toyo. Tapos maglalagay nga rin po pala ako dito ng konting asukal. Yun lang po yung mga pampalasa na nilagay ko. Balik kayo na po yung bahalang tumansya kung ano po yung gusto nyong lasa. Sobrang bilis lang po dahil luto na po itong ating gyudo. Sunod ko namang lulutuin. Ay magluluto ulit tayo ng ginisang tomyo. Gustong gusto ko tong gulay na to. Kung sa napakadaling lutuin, napakasarap pa. 2 pack nga pala itong nabili ko. Hinati ko lang at tinanggal ko po yung mga buto. Ito naman sa kawali, nagisa na ako ng bawang sibuyas. Naglagay nga rin pala ako dito ng 1 pirasong kamatis. Tapos nilagay ko na rin itong prinito kong tokwa. Malapit pa nga masunog mga auntie. Pagkatapos naman ulit ng ilang minuto, ay nilagay ko na tong gulay. Pampalasa naman, naglagay ako ng magic sarap, oyster sauce, at konting salt and pepper. Dahil naubos na po yung oyster sauce ko, ay naglagay ako dun sa bote ng konting tubig. Sa mga nagtatanong nga pala kung anong klaseng gulay to, eto nga yung sprout ng peas. Dito ko lang din po sa Japan nalaman na pwede palang kainin yung sprout ng peas. Eto na nga po mga auntie, pagkatapos ng ilang minuto, ay tapos ko nang lutuin tong hapunan namin. Eto na po yung niluto ko mga auntie. Ginisang tomyo na may tokwa. Nagluto din tayo ng gyudon. Ito yung niluto natin. Alam nyo ba na first time ko lang po lutuin tong gyudon. Nakakatuwa lang kasi approve siya sa panlasa ko. Minasang itadakimasu. Tinawag ko na nga rin po pala si Kenshin para makain na. Samantalang si daddy naman ay mamaya pa po yun uuwi. Kaya nauna na po kami ni Kenshin kumain mga auntie. Sa sobrang sarap ng niluto ko, si Kenshin naman ay napapa-oh my god pa. Saktong-sakto naman na habang kumakain kami dito, ay dumating na si uncle yung hapon galing trabaho. Nakakatuwa tong si Kenshin dahil ang takaw-takaw niya. Fast forward na po tayo ulit. Mga bandang alas 9 naman, ay tapos na kami ni Kenshin mag-shower. Tapos nag-practice si Kenshin ng kendama. Ito nga yung isa sa mga laruan dito sa Japan na napakahirap laruin. Kaya naman tong anak ko ay todo sa practice. Tuwang-tuwa kami ng anak ko dahil nagawa po niyang mailagay yung bola. At dahil gusto ko itong matutunan, kaya sabi ko sa anak ko, ay 2 kami maglalaro. Hindi ko lang alam kung sa atin sa Pinas ay meron ba itong kaparehas. O nga pala to sa kahoy, gamit yung hawak-hawak namin, ay sasaluhin naman yung kahoy na bola. Dahil ito yung isa sa mga traditional games dito sa Japan, kaya naman sa school nila Kenshin, ay pinapalaro na ito sa kanila. Inuuwi to ng anak ko galing school, tapos dinadala niya ulit. Kapag naman dito sa bahay, ay palagi siya nagpa-practice. So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Bye-bye! 皆さんありがとう。サラミマラパポ。